Eto na, good news to. Just now, breaking news update kay Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw po sa inyo lahat. Naku po, napakatindi ho ng mga Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon na nagmula syempre kay Banat Vai. Banat Vai, ayan. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Vai, mga katunay, pakibisita po. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow kay Sir Banat Vai para maging updated tayo sa mga reactions, mga vlog at mga balita na inilalabas sa atin ni Sir Banat Vai. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Banateros, ipagpatuloy natin. Yung ngayon, meron tayong ipapasabog mamaya pagkatapos po ng itong video na ito. Naku, abangan nyo po, abangan nyo. Dahil meron tayong matinding mga revelasyon patungkol ho dito sa nangyayari kay Pangulong Duterte dito sa The Hague. Naku, grabe. Update, naku, matindi tong update na ito doon sa dito doon sa kasi medyo malayo-layo sa akin yung The Hague. Mga isang oras, wala naman isang oras, ganun, 45 minutes. Mula dito sa akin na sa Amsterdam. Alam mo, may malupit na na sinabi si Kaufman. Pakinggan ninyo ito pero mamaya ipapakita ko sa inyo yung buong video. Bakit? Ako po kasi nagtanong noon. May konteksto yung tanong. Ha? Para lang sa kaliwanagan ng iba kasi eto, pakinggan niyo muna to. The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating Presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. Anya, likas na sa dating Chief Executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Parang sinasabi niya, colorful daw kasi si PRRD. But it doesn't mean, ito yung policy niya. Okay, mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano yung buong konteksto nitong tanungan na to. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colorful language. But he's probably one of the most popular politicians the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin sa Attorney Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang lalong madiin ang dating Pangulo, sagot nito, I think we'll save those comments for court. Okay? all right. Samantala, ayon naman sa Human Rights Tungkol sa kung yung media ba ang dahilan ng fake news. Gago rin yung nagtanong niya, animal. lawyer na si Attorney Cristina Conti, hindi guni-guni o gawa-gawa ang mga sinabi ng dating Presidente. Kaya ito anya ang naging batayan o ebidensya ng prosekusyon ng ICC hinggil sa kinakaharap nitong kaso. Dagdag pa ni Attorney Conti na huwag sanang madadala o mahuhulog ang publiko sa anyay disinformation o historical revisionism patungkol sa war on drug. Diyos ang aming... Okay, papakita ko sa inyo yung tanong kung bakit napunta tayo sa ganyang tanungan. Kasi nandun nga po tayo. Actually, alam nyo mga kababayan, nung sinabi sa akin na interviewin daw si Kaufman, kinabahan ako kasi grabe English speaking ni Hindi, although tsaka magaling ako din, binasa ko rin para sigurado, para hindi tayo mautal-utal. Binasa natin yung question, sinulat natin, di ba? Ganon din naman yung kay Alvin. Pero kasi si Alvin, pag nagsalita, ay grabe ang English niya, parang English talaga. Siguro, baka naman medyo English speaking. Ay, alam ako. Naintriga pa. Sa inyo, pag-usapan ng mga jowa. Kasi delikado, pag-usapan ng mga jowa. Pero magaling mag-English si Alvin. Naku po, sabi ko, pambira to, absent ako.
nung inaral ko, kahit AB English ang course ko, absent ako all the time. Hindi ko alam yung mga English spokening na yan, lalo na ito si Kaufman. Pag nag-English pa naman ito, parang nilalamon yung sinasabi. Mga ganun. Hindi ko alam kung taga saan planeta ito, pero grabe English niyan di ba? Pero sinubukan natin ang Englishan niya. Ito, panoorin ninyo, exclusive lang ito sa channel natin. Ito. Do you believe Duterte was right to withdraw the Philippines? Oh shit, ang galing mag-English, animal. Ulul! English ka pa dyan. Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy who asked the difficult questions. Sorry. Ganun talaga ako si Banatbay. Hindi mo ako kilala. Sabi niya kasi, you're the only one to ask me a difficult question. Of course! Do you believe Duterte was right to withdraw the Philippines from the ICC? Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy who asked the difficult questions. Sorry. You have to understand. Ang bigat kaagad ng tanong ni Banat Bay Na-stress agad si Attorney Kaufman doon. Pero dyan natin subukan si Attorney Kaufman. Siyempre alam naman na si Attorney Kaufman magaling na abogado yan. Natawa tali si Kaufman sa tanong ko. Sorry naman, kasi naman Hindi kasi alam mo, ang context ito, ang haba ng tanong ni Alvin, ang formal. Sabi ko, ito si Alvin masyadong formal magtanong. Yung mga tanong niya talagang tanungan ng mga matatalino. Hindi, I appreciate. Magaling si Alvin magtanong. Pero minsan kasi gusto nating malaman yung direct na question ano ba? prangka Sabi ko na. dito, sa tingin mo, tamang umalis ang si Duterte sa ICC? Tanong ang balagbagan Gago na. ka, Hindi ako pwede sumagot dyan. Everything I say is being scrutinized. It's Yeah. not really a question which I need to answer. The simple fact of the matter is he's here now and we have to deal with that. Last question, Yan. not about the case, okay? May pa last question ka pang animal ka. Last question, it's not about the case. At ito. Pilingero itong kung sino man ito nagtatanong na to, pilingero itong animal na Since to. you've been with the PRRD for a long time, what do you think is the most misunderstood part of PRRD's leadership? The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes, but the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. Ayan. So sabi ko sa kanya, since nakasama mo na si PRRD for a long time, since lagi siyang kausap, kasi ganun lagi, itong mga Duterte, mga anak, salit-salitan sila. Pero siya talaga yung laging nandoon para kausapin si PRRD. Kaya ang tanong ko sa kanya, sa pagkakilala mo kay PRRD, ano sa tingin mo ang talagang, anong klaseng leader si PRRD? Kasi the question is really, do you believe that he is a killer? Yung bang ganyan? Of course, I will not ask that. Siyempre, sabihin niya, hindi, of course. Di ba? Hindi naman niya pwedeng sagutin na, oo naman, killer yan. Natalo yung kaso niya. Hindi ganun Kaya kailangan, tanungin mo, what do you think? Anong karakter sa tingin mo pagkakilala mo kay PRRD? Di ba? Yan ang ano. Ang sabi niya, colorful daw si PRRD in terms of words. Mabulaklak, maraming sinasabi. Pero, hindi ibig sabihin, yun ang kanyang policy. Yun. Ayun kumbaga yung tinutukoy nga ni Attorney Kaufman, yung mga sinasabi ni PRRD, yun talaga yung yun talaga yung ginawang panglaban kay PRRD, yung mga nabibitawan niyang salita. Kasi tayo kilala natin si PRRD kahit nung naging presidente siya, di ba? Or tumatakbo pa siyang presidente, kahit nung mayor pa lang siya sa Davao. Ganun talaga siyang magsalita. Di ba? Talagang parang minsan iisipin mo, hindi niya iniisip yung sinasabi niya. Kung ano yung magiging isipin sa kanya ng tao, kung ano kalalabasan nun. Gaya nung sinasabi niya sa mga adik-adik. Kapag kayo ganyan mangyayari sa inyo. 'Di ba? Pero maganda 'yon kung tutuusin. At least nalaman natin na inaksyonan talaga ni PRRD. Pero hindi naman talaga 'yon ang gustong mangyari ni PRRD. Kumbaga para sa akin, parang pananakot ni PRRD yun Kasi kung hindi siya mananakot, hindi matatakot yung mga yan. Kaya lang naman nagkaroon siguro ng mga ganon na klase na may mga lapas lang noong mga panahon na yon. Yung iba lumaban 'Di ba? Siyempre, lalong-lalo na yung mga big time. 'Di ba? Yung mga big time na nasagasaan ng mga panahon na yon. Hindi naman ganon kabilis sumuko yung mga yun Lalong-lalo na kung milyon-milyon yung daladala nila. 'Di ba? Ipaglalaban nila yun. Tapos yung iba pa na, bakit may nagbagong buhay? Tapos ganito pa yung nangyari. Inano pa sila. Para sa akin naman, ang isip-isipin ko naman doon, hindi si PRRD, hindi yung utos niya yung gumawa nun Kundi yung mga tao
na alam na yung mga dating pinaglilingkuran ng mga yon, na alam nila na kapag kumantay ang mga yan, delikado. Siyempre, delikado tayo. Nagbago tong tao na to eh. Baka mamaya pag kinuha tong tao na to at magtanong sa kanya, ikanta tayo. Yun. Kaya siyempre, titikluin nila yung mga yon. Pero yung sinasabi nga dito, yung sa salita talaga ni PRRD, yun ang naging pambala sa kanya. Yun ang naging yun ang nagdiin sa kanya eh. Kaya yun ang hinahawakan ng mga kalaban niya. Kaya pinaparating na Attorney Kaufman dito, hindi para ganun na yung salita niya is gagawin niya talaga. Parang may pananakot lang yan. Okay, malinaw yun. Ano pinagkaiba nun? Iba yung expression mo bilang mamamayang Pilipino, like putang ina, na napapamura siya, gago ka, ganito yung mga kriminal. Pero yung kanyang polisiya, yung kanyang gagawin, ay hindi naman tungkol dun sa kanyang colorful words. Yun ang sinasabi ni Kaufman. And ibig sabihin nun, it doesn't translate into extrajudicial killing. Ayun ang paliwanag ni Kaufman. Speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. Thank you. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians in the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Do you think that the media Umihirit pa. Sabi mo, last question na. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko idiin ng mga media kasi ang mga media talaga. Hindi, kasi siyempre, di ba, totoo naman eh. Ang nangyari, sinasabi, colorful si PRRD sa pagsasalita, but it doesn't mean it's a policy. Now, if that is the case, yung sinasabi ngayon ni Kaufman, if that is the case, ibig bang sabihin na literal na gumagawa ng fake news ang mainstream media tungkol sa kanya at inilalagay yung colorful words niya into a policy? Kaya ngayon, napapahamak siya. Kasalanan ba din? May contribution ba ang media dito? Para nga nangyari, yung sinasabi niya, yun talaga yung gagawin talaga. Na hindi naman talaga niya gagawin. May question. Naku, shit, they hayop. are just intentionally doing fake news so that PRRD would be crucified? I think Naku po, anong crucify? Crucify. Mga Englishan mo ba? Natbay? Sabi ko sa inyo eh. Oh? we'll save those comments for court. Okay? All right, thank you. Thank you. Thank you so Thank much, you, Attorney Attorney. Kaufman. All right. We'll save that in the court. Ibig sabihin, pwede niyang maging argument yan. Diba? Natis na palabas natin yung isa sa mga argumento niya. Ayun. Kasi tama yun eh, sinabi niya. Magiging argument niya na binaluktot lang ng mainstream media yung sinasabi niya. Di ba? Parang yun yung Halimbawa, parang yun yung ginawang dahilan eh. 'Di ba? Yun yung ginawa kasi kung si PRRD, yung sinasabi niya kung ginagawa niya talaga, no, kung ganun siya kasamang tao, hindi lang yung mga yun ang magiging biktima, napakarami pa. 'Di ba? Magbibilang ka ng mga bangkay sa kanto talaga. Kahit inosente idadamay niyan. Kung mala Hitler ang ugali niyan. 'Di ba? Nung pandemic nga lang, pwede tayo pabayaan ng taong 'yan eh. 'Di ba? Kung gusto niyang makinabang, o bakit ko gagastosan yung mga taong 'yan? Safe ako dito sa Malacanang. 'Di ba? Anong pakialam ko diyan? Kung maganda mata yung mga tao na 'yan. Pero hindi ganoon ang ginawa ni PRRD. Sa halip nagsalita siya. Kahit magkabaon-baon tayo sa utang, importante makaahon tayo sa pandemic. Malagpasan natin 'to. 'Di ba? Kaya niyang umutang pa sa ibang bansa kahit magkabaon-baon. Kumbaga papasanin niya lahat 'yun. 'Di ba? Kaya para sa akin hindi eh. Parang yung sinabi niya lang yun. Na tungkol sa mga ganito, ganyan, kapag gumawa ka ng ganito. Pero kung tutusin, ayaw niya sa sarili niya yun. Ayaw niyang may mangyayaring ganun. Hanggat maaaring maiwasan yung ganun. patayin ko kayo. Oh. Anong sinabi ng media? Mamamatay tao si Duterte. Oh. Oh, papapatay daw niya mga adik. 'Di ba? Kasi sinasabi ni Pangulong Duterte yan eh. Subukan ninyong I will kill you. Oh, mamamatay si Duterte. Sino ho ba ang gumagawa ng ganyang mga balita? O di ba mainstream media? Yan ang ginagawa nila. Yun yung pinapakita. Pinabaluktot nila yung sinasabi ni PRRD noon. O papatayin ko kayo pagka yun ang eh. Pero alam naman natin, literal, babarilin ni Duterte, babarilin kita, push, patay, ganon? Hindi!
Di ba? It just happened na talagang hinuhuli sila at nung hinuhuli, nakikita naman natin kahit nga ngayon may mga napapatay na pulis. Lumalaban. Kasi mga, nga, diba? lumalaban. Oo. And that's the truth. Lumalaban sinasabi talaga. natin Ang mga kriminal, pag hinuli, lalo na pag Hindi naman kasi pwedeng lalambingin ng mga pulis yun. Oy, magpahuli ka na sa akin, isuko mo na sa akin yung mga epektos mo. Huwag na tayo magbarilan dito. O, diba? Hindi ba pwedeng ganun? sabog ka, alam mo, pag kayo talaga nasa karsada at meron kayong mga kapitbahay na adik, subukan mong lapitan yan at takutin lang, suntukin mo lang, abay, sasaksakin ka niyan. Yung pa kayang huhulihin, ang litanya ng mga yan, hindi kami papahuli ng buhay. Yes. Magkamatayan na hindi kami magpapakulong. Lalo na pera ang kasi alam involved nilang dyan. mangyayari sa kanila sa kulungan. One, wala yung supply. Pangalawa, aalilain lang sila doon dahil mahirap sila doon. Kaya makikipagpatayan talaga yan pag hinuli. Yun ang ibig sabihin ni Duterte na mamamatay kayo pag gumamit kayo ng droga. Kasi yan ang ending ninyo. Yes. Kaya napakaganda ho ng sinabi ni Kaufman dito. At yan po ang konteksto. Buti na lang po, ako, natutuwa nga ako walang epal dito sa Duterte Street, nakaalis na. Hindi, totoo po Kasi nga po, di ba, na-experience natin sa Paris nung tinanong natin si VP Sara Duterte, may nag-epal na NPA. Oo, ingat kayo, sabi ko sa inyo, hahaluan kayo. Dito din may NPA dito, di ko nababanggitin ko sino. Pero, at least hindi umi-epal. At least sa akin, ewan ko sa experience sila nung ibang tao dito, pero sa akin, hindi maka-epal. Oh. Yun talagang hindi niya epal. kaya, hindi ka kakayanin, Sir Banat Bay. Sa Paris yung kaya kayong mga taga Paris, ingat kayo diyan sa kasamahan yung yan. Binigay ko na yung picture sa inyo na videoan natin. Hindi ko na lang ilalabas because I do not have any intention na siraan siya in public. Okay? Iba siya in public. Baka may pamilya din yung hayop na yan kahit ganyang animal at demonyo yan. Ang akin lang, mga kababayan, maging babala sa inyo mga taga Paris na meron sa inyong sumasaw. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yan, ang video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.